Okay, maraming pong salamat at simulan na po natin yung ating pong investigation in aid of legislation. Siguro andito po yung mga SB member na si Che Lumbang. Can Mr. we Chairman. yes, Chairman Paduano, please. Mr. Chairman, just to clarify no, dun sa invitation, who are those invited resource persons supposedly that should be present at today's hearing that are not present as of now? May mga list ba tayo? Well, kanina you mentioned all the the invited guests, no? And who are those invited guests that were not present today? Siguro, can you kindly check dun sa invitation natin? We have invited the City Mayor of San Fernando, si Mayor Vilma Caluwag. Present po si Mayor. Si Vice Mayor, have we invited the Vice Mayor as well? And the councilors are andito rin po. Andito rin. So, yung ating pong municipal mayor ng Arayat was also invited. Si Maria Lourdes Alejandrino. Andito ba? Yun, wala. Wala. Have we, Mr. Chairman, have we received an excuse letter coming from the mayor of? Have we received an excuse letter coming from Mayor of Arayat and Mayor of Mabalacat? Andito ba Mayor ng... Have we invited the Mayor of Mabalacat? Yes or... Hindi ata, no? No, we did not invite. Andito ba siya? Representative. Okay, sige. Can you kindly sit down? Upo po kayo dyan sa please. Yung sa Mabalacat, yung representative. Can you kindly state your name and your position sa Mabalacat po? I am Attorney Francis D. Maliwat po. I am the City Legal Officer of the City of Mabalacat. Thank you so much po. Okay, Chairman. so sige, Chairman Paduano, please. So your attorney, so you're officially attorney. So officially we're assigned by the mayor. Yes, Your Honor. I was instructed by, as what? This council or a city legal? Municipal legal. City Legal. City legal. So you have the full authority. Yes, sir. And if we ask question with regards to questions that should be addressed to the mayor, can you answer all the questions that we will ask? If I am not a privy to the issue, Your Honor, I cannot answer them. Yun ang problema. Why the mayor is not present today? He has a similar engagement of equal importance, Your And Honor. what is that similar, equally important? I was schedule? told his time to serve the constituents in Mabalacat City. May problema ka, attorney. That is not acceptable. Because everyone, lahat po ng mga mayors, and that includes us, we have also to serve our constituents. I will relay that. Kung kailangan 24/7 din. But of course, in this hearing, nandito po kami, iniwan namin yung mga district namin, yung mga provinces namin, sa mga cities namin because this is more important. With that, Mr. Chairman, may I move that we issue a show cause order for the mayor of Mabalacat for being absent in today's hearing? Because the reason that's stated by his lawyer as the city legal counsel, a city legal officer, is not valid with regards to this representation. There's a motion to issue a show cause order to the Mayor of City of Mabalacat. Duly seconded. Any objection? Hearing and the said motion is now approved. The COMSEC is hereby directed to issue a show cause order. Okay. Chairman, yung isa pang mayor na wala. Municipality of Arayat. Meron bang tayong tinanggap na reason for her absence? Si Mayor Lourdes Alejandrino. We can ask the nagsabi po ba sila, Congressman Dong Gonzales? They send the invitation to the mayor, and I don't know, COMSEC, is she responded ba? Thank you, Mr. Chair. We did not receive any excuse letter from Mayor Maria Lourdes Alejandrino. Siguro, Chairman Paduano? At the same motion. Mr. Chairman, unless
officially that communication for the mayor for this invitation to this hearing was not received. May we also move, Mr. Chairman, to issue show cause order for the mayor that was mentioned by the COMSEC. There's another motion to issue a show cause order to the mayor of Municipality Parayat. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay. Chairman, last go ahead. Go ahead. I think this is the presence of this person is also important. Have we invited Barangay Captain Julito Trinidad of Barangay Batasan, Arayat, Pampanga? What's the name? Yes, present. Batasan, Julito Trinidad. Yeah. Thank you, Chairman. Thank you, sir. Thank you, Captain, for coming. Mr. Chairman. Chairman Akop, you are recognized. In the last hearing, I think we required the Philippine National Police to submit a detailed reports regarding the status of investigations for each of the 7 high-profile killings discussed during the last hearing. Have they complied with this? Concept. Can you kindly answer the query of Congressman Akop? Thank you, Mr. Chair. The committee received a communication from Police General Romel Marbil, the chief of the PNP, in which he states that he has submitted a report from the Regional Director, Police Regional Office 3, regarding the details surrounding the death of Barangay Chairperson Mendoza. Only for that case, Mr. Chair. Thank you. So isang kaso lang ang they replied with? Yes, Mr. Chair. With all the 6 cases. For clarity, RD, Jean Pardo, you are recognized. Sir, I was advised by the Provincial Director of Pampanga PPO that they already submitted earlier this one. the case folder of the 6 incidents. All right. Just ngayon lang nyo isinubmit, babasahin na. Okay, so for the perusal of Congressman Akop, ito here. So, yung sinubmit ko, babasahin muna natin. At yun muna siguro, tig-isa muna pa members para at least maintindihan natin lahat yung ano. So next time around, if ever that we'll be asking for the documents submitted earlier para at least po na iintindihan din po namin. Kasi mahirap na nag-hearing tapos you will be submitting the document just right now. So mahirapan po tayo maintindihan lahat. Thank you so much, RD. Congratulations, yes, RD. Thank you po, sir. Okay. And our apologies, sir. No problem. Okay. Okay, so there's an excuse letter coming from General Nicolas D. Torre. We have the copy and I will be giving this to the members for your own perusal. Okay, so proceed na po tayo. Siguro simulan muna natin sa... Sir, you want to have a counting opening statement lang po? Well, salamat Mr. Chairman to our resource persons from all various sectors in government, the PNP, the LGUs, the mayors, all barangay captains and city councilors and municipal councilors of Mabalacat, San Fernando, and Arayat na nandito po sila ngayon. Pasensya na po kayo. Kasi na-delay po yung ating hearing last Monday because binigyan po nating way yung National Rally for Peace ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Baka magagalit po kayo sa amin kasi ang dami-dami pong tao. Kaya the chairman and the members na kikinancel muna yung hearing natin last Monday. So now, andito po tayo ngayon to continue yung mga aligasyon ng nangyayari sa ating probinsya, lalong-lalo na sa ating distrito. 7 cases. And of course, there is a new one. Itong kay, tinatanong ako ng mga media kung nakasama na to. Sabi ko nga, naka-file na to before pinadala ng death threat si Kapitan Du Santos ng San Agustin of City of San Fernando. And then the mayor of City of Mabalacat, meron din daw pong mga 5 death threat na pinadala sa ating mga kapitan sa Mabalacat
Kaya they are all here this morning to shed light kung ano po ang nangyari doon sa inyong bayan sa siyudad ng Mabalacat. Kaya nandito po tayo para mapag-usapan at matukoy, ma-resolve kung ano man po yung nangyayari sa ating probinsya. I don't know if this is personal, professional, or political, business man yan. Hindi po natin alam kung ano ang root nangyayari sa ating probinsya. As I've said, Pampanga is the heart of Central Luzon at kilalang kilala po tayo na napakatahimik na bansa, napakatahimik na probinsya. That's why we are here. So, Mr. Chairman, maraming salamat po sa inyong paglilid nitong hearing na to. And I would like to congratulate our new Regional Director, Director Jean Pajardo. Sana po makatulong ko po kayo sa katahimikan na parating na eleksyon. Wala po kaming ibang inihingi sa inyo, just level the playing field. Sana po walang dugong tumulo, walang mamamatay. Kawawa po yung mga pamilya, lalong-lalo na itong ating mga barangay chairman na talagang gusto ko umiral yung respeto, hindi yung takot, pabayaan yung ating mga kababayan na pumili kung sino yung karapat-dapat kung eleksyon ang pinag-uusapan. That's why I'm urging you, my fellow workers in government, that we hope and pray na sana po itong parating na midterm election matahimik at sana po walang mangyaring masama sa ating lalawigan. So yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat to my fellow legislators who are here this morning. Thank you for attending this very important hearing. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Maraming salamat sa iyong kaprasong opening remarks. At the Chair would like to acknowledge the presence of also of Congressman Sergio Dagook. Sir, welcome po sa ating pong committee. And at the same time, our lead chairman ng Quadcom, the dashing Congressman Ace Barbers. Ayan. Okay, simulan na po tayo. May opening remarks din si RD, no? I was informed that you have a opening remarks as well. So we'll be allowing the newly installed Regional Director of Region 3, Brigadier General Jean Pajardo. You are now recognized. Thank you, sir. First of all, good morning to the honorable members of the House Committee on Public Order and Safety, led by its team chairperson, Honorable Dan Fernandez, sir. And please allow me also to give special mention to our Senior Deputy Speaker, Aurelio Dong Gonzales Jr., sir. At the outset, I'm honored to appear before this committee to provide updates on House Resolution number 2086, which seeks an urgent investigation in aid of legislation into a number of violent incidents victimizing local public officials in the 3rd District of Pampanga. These senseless acts of violence are not just a disruption of public order, but an attack on the foundations of governance and democracy. They demand justice, a thorough investigation, and measures to restore public trust and safety. To date, we have made substantial progress in these cases. One case is solved already after 3 suspects were arrested and criminal case for frustrated murder was filed. 4 cases are considered cleared as perpetrators involved in these cases were identified and corresponding criminal cases were already filed in court. And only 1 case remains pending, but as reported by the Provincial Director of Pampanga PPO, the investigator on case in their capacity as nominal complainant is ready to file the case anytime. Details of these cases will be presented later by the Provincial Director of Pampanga PPO. Despite significant challenges due to the complexities of these cases, the Provincial Regional Office 3 remains resolute in its commitment to resolving these cases. We are working tirelessly alongside the Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, and the National Bureau Investigation in coordination with the local government units to uncover the truth and bring those responsible to justice.
This investigation also highlights the need to address gaps in law enforcement protocols and craft legislative measures that enhance public safety. Okay, thank you so much, Regional Director Chin Fajardo. For the meantime, before we ask questions, we'll be asking yung ating pong invited resource person, si SB member Che Lumbang. Asa si Che, Konsehal Che Lumbang, andyan ba? Yes, so kasi wala po kayo dito nung last hearing, so we will be giving you a chance, no? Para po makapag lahat po kayo ng inyo pong mga nalalaman at nasa loob po. Kaano-ano niyo po yung Melumbang? Si Barangay Captain. Good morning po. Asawa ko po. Okay. Sige. Ma'am, you are now recognized. Please tell us your story. Okay po. Una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat at kami nabigyan po ng pagkakataon para makaharap po kayo sa ating pong Committee on Public Order and Safety. Malaking kapasalamatan po sa inyo at kami nandito ngayong umaga na to. Kasama ko po ngayon ang aking pong anak na si Camelo Ivan Lumbang. Isa pong karangalan sa amin na kami naimbitahan ngayong oras na to sa ngalan po ng Pamilya Lumbang, Pamilya Mercado. Taos puso po ang pasasalamat namin. Una po, sa ating pong Senior Deputy Speaker, maraming salamat po, Congressman Dong Gonzales, at sa mga kasamahan, kaibigan po ni Melumbang, na walang sawang sumusuporta po sa kanya mula nung siya'y nakalaya, sa akin din pong sa amin din pong kaibigan na si Congressman George Bustos, sa kanya pong matalik na kaibigan na si Mayor Ross Gamboa, at saka po sa ating pong amin pong matalik na kaibigan din po si Tatay Pineda. Una po, si Melumbang po, noong nakasama ko po siya, noong 1997, doon po kami kinasal. Mula po noon hanggang sa huling araw po niya, magkakasama po kami. Nakita ko po sa kanya na lahat po ng ibig po niya at pangarap po niya makatulong sa kanyang bayan, sa mga taong lumalapit sa kanya. Kaya noong pong 1996 na naging asawa ko po siya, kapitan na po siya ng Barangay Lakyos. Siya po nanungkulan bilang kapitan ng aming barangay. Lahat po ng kanyang pangarap nagagawa po niya hanggang sa naging ABC President po siya. Naging ano po siya ng mga barangay, Liga President. Halos po lahat ng kanyang mga kasamang kapitan, maganda ang pakikitungo po niya. Hanggang sa naambus po siya ng 2 beses at nakahabol po siya ng mayor noong 2004. Hindi nga lang po siya pinalad. Tapos po, noong 2007, doon po siya nakulong nung sa 14 na taon po na nasa Muntinlupa po siya. Pero nakalaya po siya noong 2021 August. Napagpatuloy po niya ang kanyang pagsiservisyo sa amin pong Barangay Lakyos. Nahalal ulit po siya bilang kapitan at hanggang sa nagawa po ulit niya ang kanyang pagtulong sa amin pong mga kabarangay. Hindi man po sa barangay, sa buong Arayat po, napupuntahan po siya at natutulungan po niya lahat ng mga pumupunta po sa kanya. Lalong-lalo na po sa mga karatig bayan namin. Kahit na po ipagtanong niyo po siya,
Lahat po kilala po si Mel Lumbang. Lahat po natutulungan siya dahil sa mabuting loob po niya. Nung nanalo po siya itong 2022 ay November 2023 na bilang kapitan po ng aming Barangay Lakyos, nag-umpisa na naman po ang kanyang ganitong sitwasyon po sa aming barangay. Lahat po ng makakaya niya, idinadala po niya sa barangay para maitulong sa amin pong mga nasasakupan. Pero ako po, isa po akong nanunungkulan ngayon sa aming bayan. Nakikita ko po kung ano po yung pakikisama ng aming pong nanunungkulan sa aming bayan. Lahat po ng kapitan, lahat po ng barangay ng Arayat, nabibigyan po ng mga proyekto, lalo na po yung mga binibigay na tulong sa aming mga kabarangay. Pero ang iisang barangay po ng Lakyos, siya po yung hindi nabibigyan. Lagi po lahat ng mga proyekto, lahat ng mga dapat idala sa mga barangay, tanging Lakyos lamang po ang hindi nabibigyan. Hindi po lingid sa aming bayan, Arayat, na kung ano yung nangyayari po. Kaya kahit na po hindi po ninyo naitatanong, kung magpunta man po kayo sa aming bayan, Arayat, mula po nung nanalo ulit po siya ng bilang kapitan, gusto man po niyang gawin lahat. Pero dahil hanggang sa kapitan lang po ang kanyang katungkulan, kaya umaakyat po siya sa probinsya para makahingi ng tulong para ibaba sa aming barangay. Isa na po dyan ang nalalapitan po niya, ang aming pong board member na kasalukuyan po, si Board Mika. Siya po yung laging napupuntahan po niya. At patunay po ang aming kapitan ng Lakyos na ngayon, nabibigyan po ng proyekto ang Lakyos. Siya po yung nalalapitan niya para makadala ng mga proyekto, ayuda sa aming pong barangay Lakyos. Kasamahan ko rin po sa konsehal ng bayan. Alam po nila kung paano ko inilalapit si Mel sa amin pong executive para ipakita lang po na si Mel hindi po siya kalaban. Lahat yan, nandiyan po sila. Lahat po ng paraan para ipakita po namin na kami hindi sumasalungat sa kanila. Ang katunayan po niyan, noong nakaraang eleksyon po ng 2022, siya pa po ang tinulungan ni Mel. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa ng aking pamilya na maringgan po ang ganitong nangyari kay Mel. Sana po makamit namin ang hinihinging hustisya po. Maraming salamat. Okay. Mahirap talagang namamatayan, lalo na wala pong hustisya. But of course, we need to find out yung po sa ating mga kapulisan kung ano po yung ginawa po nilang aksyon. No? We have received the copy of the update of that killing incident doon po sa Arayat. At kung hindi ako na magkakamali, konsehal. Konsehal po kayo ng bayan, ano po? Napatay po si, nabaril po siya noong August 11, 2024. Last year lang po to, no? Opo. Last year lang po. August 11. Opo. At, okay, incumbent na pala siyang kapitan. Nung tumakbo po siya pala siya ng mayor. Noong pong 2004.
2004 siya tumakbo. At sinong kalaban po niya sa pagtakbo? Bali, 7 po sila noon. 7 po. Yung incumbent ba, nagkalaban sila? Opo. Nagkalaban Mayor din po Bon. sila. Opo. Okay, siguro pakinggan po natin sa sa provincial director siguro, no? Para at least mabigyan po kami ng update kung ano na pong nangyari sa kasong ito. Recent lang po to, August Yes, 11, 2024. Sige, you are Your Honor, recognized. Mr. Chair, good morning po. I'm Police Colonel J.D. Mandal, the Provincial Director of Pampanga Police Provincial Office. And yes, the incident was happened on August 11, 2024 at 8:30 p.m. So, nag-create po tayo ng SITG in order for para po mabilis natin na ma-investigahan, ma-solve po yung case ng kay Chairman Lumbang. And based on the investigation conducted by the investigation officer of the case and the Chief of Police of Arayat, we have already identified one of the suspect. But however, constantly po nakikipag-coordinate po yung ating IOC kay Ma'am Lumbang, and nasa kanya po, humingi po siya ng documents for her to review her affidavit para po sampa na po natin yung kaso. But however, hanggang ngayon po, hindi pa po ata nakapag-decide si Ma'am Lumbang para po makapag-file ng kaso. Okay, siguro pakinggan po na natin si Konsehala Lumbang. Opo. You are recognized, ma'am. Yes, sir. Sir, andito po yung kanilang binigay na papel. Actually po, pinuntahan po nila ako noong session day po namin. Pumunta po sila sa office, dala-dala po nila nito. Sabi ko nga po, basahin ko muna. Nung nabasa ko po, sir, ay bago po kami nagkahiwalay dun sa office ko po, nasabihan ko po sila na pwede ko po bang makausap itong sinasabihan po nilang nakausap nila. Siyempre, dito po sa papel kasi dito, ako po'y magpipirma, ako po'y sasang-ayon sa taong nakuhanan po nila ng informasyon. Siyempre, sir, ako po, gusto ko rin po na magawan po na resulta talaga ang pagkamatay ni Mel. Siyempre, kami po humihingi po talaga ng yung totoong gumawa sa kanya, yung totoong bumaril. Sa mga nakaraang araw po, hindi po sila nagko-comply dun sa pinag-usapan namin na pwede ko po siyang makausap, pwede kong makaharap. Alam ko po na sinasabi nga po confidential, pero siguro po sa parte po namin na pamilya, gusto po namin makaharap. At bago po ako pumirma, nasasang-ayon sa mga nakalahad po dito na salaysay nila, gusto ko pong makaharap. Yun lang po yung hinihingi ko po sa kanila na hanggang ngayon hindi po nila naaano po sa akin na haharap po, sir. Okay, sige, before we proceed, I will recognize the Provincial Director, Di Mandal. But for the meantime, the Chair would like to acknowledge the presence of Congressman Ambrosio C. Cruz, also Congressman Bong Tebes, and also, wala na, yun na po muna. See? Na-acknowledge na po natin. So, may allegation po si Mrs. Lumbang, PD, that allegedly, yung sinasabi po niya ngayon, meron daw po kayong usapan na makaharap? Opo, kahit lang po kami lang pong pamilya, makaharap po. Siyempre, yung pong suspect? Yung pong witness, sir. Yung witness? Yung witness. May binigay po kasi sa akin dito, yung witness, tsaka yung picture po na tinuturo nila. Siyempre, sir, mayroon po ako dito sa laysay na dapat kong pirmahan na nakalagay po dito, sumasang-ayon po ako dun sa tao na witness po. Siyempre, ako po, gusto ko rin naman po yung talagang totoo, siya yung pirmahan ko po na totoo talaga yung tao na tinuturo. Siyempre, sir, ako po na naranasan ko na po yung may nakakulong na pamilya. Siyempre, may pamilya po to. Kung hindi po talaga sila. Kumbaga, sir, alam niyo po siguro kung anong damdamin ng isang pamilya. Kung sila yung maturuan na hindi naman pala yung sa kanya talaga nagmula yung gano'n na pangyayari. Siyempre, sir, baka yung pamilya na yon
kamukha rin namin na magdusa ng ilang taon or hindi na makasama nila. Yun po sa akin, sir, na inano ko po sa kanila na makaharap ko lang. Siyempre, hindi naman po siguro sa maraming tao na ihaharap kami lang po. Hanggang ngayon po, hawak-hawak ko pa rin po yung papel na hindi po nila inaano sa akin yung tao. Okay, naintindihan ko po yung damdamin nyo, no? Mrs. Lumbang, na sinasabi nyo because na experience nyo doon sa asawa nyo na nakulong siya. So ngayon, we will give the chance sa ating pong mga kapulisan what is the protocol. Ano po ba talaga yung protocol kapag dating sa ganyan? At ano po ba yung pinapipirmahan nyo sa kanila? Is it a waiver or pagsang-ayon doon sa kanilang sa inyo pong witness? What is the real scenario? 'Di ba dapat well coordinated kayo, PNP saka yung pamilya ng biktima? Pero parang it seems na merong Pwede ko pong ibigay. Hindi ko maintindihan sa kwento lang siguro pakinggan natin PNP muna. Sir, I will answer in behalf of the Pampanga PPO, sir. I was informed earlier by the investigator in case yes, it is true that they have a eyewitness that provided information with respect to the possible involvement of this name, particularly this Mr. Estrella. However, according to the IOC, the prime witness is having second thoughts on appearing because of fear of his life. But if I have to personally talk to this prime witness and bring him to the family of Kap Lumbang, I will bring him so that the family could talk to him personally, sir. Okay. For the meantime, I'll be asking yung provincial director. Unless members would like to interject. Yes. PD or sino ba yung nakausap dun sa witness na magwi-witness dun sa pagpatay? The investigator on case and the chief Investigator. of police, Your Honor, Mr. Chair. So what is the right protocol? Ano ba ang tamang protocol dyan? Hindi naman kasi ako pulis. Yeah. Pag pumasok na dito si General ako, palagay ko malalaman ko kung paano. Pero ano ba talaga yung protocol pag ganyang meron kayong nakukuwang witness? Alam ko na siyempre nag-worry tayo doon sa buhay din ng witness. But considering that the family or the wife of the victim wanted to see kung sino mag-witness, I think yung kanyang premise kanina, parang merong behind her mind, meron siyang something na parang bang sinasabi niya sa sarili niya na baka mangyari to sa witness na to na maging, well, I hope I'm wrong, pero parang bang sinasabi ni Konsehala Lumbang baka mamaya mali yung ituturo ng witness. Am I correct? Ganun ba yung premise mo, Konsehala Lumbang? Opo, sir. Oh, yun. So, tama. So, yun yung pumasok sa isipan ko. So, now, ang tanong, what prevents you to let her talk to the witness? Actually, sir, pwede naman, sir, talaga, sir, na makausap niya yung witness. But based on the investigator on case nga, sir, is may natatakot daw po, sir, yung witness nila na humarap po kay Ma'am Lumbang. Oh. That is the reason why, Your Honor, Mr. Chair. Okay, sige. So hindi nyo pa rin nasasabi kay Mrs. Lumbang kung sino yung witness? Pangalan or basta ang ginagawa po ninyo, hindi nyo sinasabi identity ng witness, papipirmahan nyo sa kanila that this is that we have a witness. Ganun lang ba? Yes, based or wala kayong sinasabing pangalan doon sa family? Sir. Binigay daw po. Binigay. Konsehal Lumbang, you want to... ito nga po, dala-dala ko po siya. Meron pong pangalan, may picture. Mula po nung araw na sinabi ko nga po na nagkita kami, binigay ito, hanggang sa ngayon, hindi po nila sinasabi sa akin na ayaw palang makipagkita sa akin ng ano. Pero wala po siyang dapat ikatakot. Kung gusto po niyang tumulong sa amin, siguro, lalo na nilahad na po niya sa inyo, mas siguro sa amin, kami po yung naging biktima. Kung gusto po niya talagang tumulong, nakipagharap po siya sa inyo, paano po sa amin? Kami nga po yung dapat niyang tinutulungan sa inyo, mas lalo po siyang dapat makipagkita sa amin. Siguro ang kausapin natin investigator. Sino ba investigator? Para at least direct na tayo, para huwag na tayo dumaan sa PD saka chief of police. Can you kindly state your name, yung nag-iimbestiga?
So, ha? Can you kindly state your name, yung nag-iimbestiga? So, ha? Nag-take na ba ng oath yung mga members ng PNP natin? Kanina, investigator, nag-take na kayo ng oath. Hindi pa? Yung mga police na mga invited for the first time?